Mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. Oktubre 26 na tayo, 2023. Kumusta naman kayong lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, pakikinig at pagsusubaybay sa mga pagninilay na ito. Nakakatuwa naman na kahit paano nakahanap din kayo ng panahon, oras upang makinig at magnilay. Ang aking panalangin palagi ay maging mabunga ang inyong mga pagninilay araw-araw. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito, yung pag-share nyo sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko yung inyong pagiging kabahagi ng misyon ito, misyon na maipaabot ang pagninilay sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo. Sa araw na ito, gaya ng sinabi ko kanina, Oktubre 26, 2023, araw ng Huwebes, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49 hanggang 53. Dito mga kaibigan, napapansin natin na si Jesus ay parang nagagalit, no? Parang hindi maganda ang tunada ng kanyang pananalita. Dahil sabi niya, dumating ako dito sa sanlibutan upang magdala ng apoy, sabi niya. Baka iniisip nyo na kapayapaan ang aking dala kung hindi pagkawatak-watak. Bakit ganito? Ano ba ang gustong ipaabot ni Jesus sa ating lahat? Alam nyo, yung apoy ay simbolo ng judgment, no? ng paghuhusga. At ang punto na gustong ipaabot ni Jesus sa ating Ebanghelyo ay kung ang ating panindigan ay nasa Kanya, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay katotohanan, ay marami nga talaga tayong kalaban. Hindi tayo pwedeng mag-isa, no? Ang kalaban palagi ng katotohanan ay ang kamalian. Di ba? Kung sa isang pamilya, kung may mga nasanayan tayong ginagawa na para sa atin ay tama, at sa totoo pala ay mali, talagang hindi tayo magkaintindihan. Kaya, para sa akin, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. No? Na, kung ang apoy na ito ay gawin nating apoy ng ating pananampalataya. No? Kumbaga, nagdidilaab ang aking puso sa pananalig sa iyo, Panginoon. No? Diba? Napakagandang pakinggan. At kung ang ating puso ay nagdidilaab, umaapoy sa ating pananalig sa Kanya, sa ating pananampalataya sa Kanya, siguro tayo mismo ay handang mag-alay ng ating sarili at magkaroon tayo ng panindigan sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan na gustong ipairal ng Panginoon. Simulat sa Paul, ang Panginoon ay naging tapat sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal sa atin. Ang hangarin niya ay magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, at maipaabot ang pagmamahal niya sa bawat isa. At tayo rin, sana maging instrumento, maging saksi na maipadama ang pag-ibig na ito na ating nararamdaman dahil sa Kanyang kabutihan. Naway maging mabunga ang ating pagninilay, naway magsikap tayo na umapoy rin ang ating pananalig at pananampalataya kay Jesus. Sa ating panalangin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa biyaya ng pananampalataya. Turuan mo kaming magsikap at maging masigasig sa aming panindigan na maipahayag ang pananampalatayang ito sa aming mga gawa. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.